Ano ang mga pwedeng ikaso sa mga magnanakaw sa gobyerno, sa mga taong gobyernong ninanakaw ang pera natin? May mga options po tayo tulad ng plunder, graft at malversation. Itong tatlong kaso ang mga madalas yung maririnig dito sa flood control corruption. Ano ba ang ibig sabihin nila at ang mga pagkakaiba-iba nila? Ako po si Jairo Bulyedo at pag-usapan natin yan in this episode of Order in the Court. Number 1, plunder. Ang plunder po o pandarambong ay ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act No. 7080. Masasabing pandarambong ang ginawa kung ang sospek ay isang tauhan ng gobyerno at nagnakaw siya sa pera ng bayan o nakakuha siya ng ill-gotten wealth. Itong sinasabing pagnanakaw ay maaaring siya mismo ang gumawa o may mga kasabwat siya. Ang interesting sa plunder ay hindi pwedeng basta may ninakaw lang. Kailangan yung pinag-uusapang pera ay at least 50 million pesos. Reclusion perpetua o pagkakakulong na hanggang 40 years ang naghihintay para sa mako-convict sa plunder. Sa tatlong set ng flood control cases na pending ngayon sa mga korte, walang plunder ni isa. Curious kayo kung bakit? Ang taas kasi ng threshold o quality ng ebidensya na kailangan para makapagpa-convict sa plunder. Halimbawa, sa pork barrel case ni dating Senador Juan Ponce Enrile, napawalang sala siya sa plunder dahil hindi raw napatunayang nakakuha siya ng kickback mula sa pork barrel niya. Another fact, yung tatlong pinakamalaking pangalan sa pork barrel case, si Enrile, si Senator Jinggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla, lahat sila ay humarap sa plunder case. Pero lahat din sila ay na-acquit ng isa-isa. Number 2, graft. Iba po ang graft o katiwalian sa plunder. Kung ang plunder po ay tungkol sa pagnanakaw ng pera, ang graft po ay maaaring gawin sa iba't ibang paraan. Mahaba ang listahan pero lahat ng uri ng graft violation ay nakalista sa ilalim ng Section 3 ng Republic Act No. 3019 or Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pero ang pinaka-common po na uri ng graft violation ay sa ilalim ng Section 3E. Ito po yung pagkukos ng injury sa gobyerno o anumang partido dahil may pinaburan o hindi tamang ginawa ang isang public official. Section 3E din po ng anti-graft law ang basihan ng mga kaso laban kay Sara Diskaya, Zaldico at maging kay dating Senador Revilla. Hanggang 10 taong pagkakakulong ang parusang pwedeng ipataw sa mga taong mapapatunayang guilty sa graft. Hindi na rin pwedeng humawak ng kahit anong pwesto sa gobyerno ang mapapatunayang guilty sa kasong ito. Number 3, malversation. Tulad ng graft, malversation po ang isa sa mga kasong nakasampa ngayon laban kina Diskaya, Co at Revilla. Itong malversation of public funds ay isang kasong may kinalaman sa hindi po tamang pag-handle o paghahawak ng pera ng bayan. Maaring hindi nilagay sa tama yung pera o ninakaw mismo. Nakadepende po yung parusa sa malversation sa amount ng pera na pinag-uusapan. Pwedeng umabot po sa reklusyon perpetua o 40 taong pagkakakulong ang parusa sa isang taong mapapatunayang guilty sa malversation. Tandaan niyo po mabuti ang pagkakaiba-iba ng plunder, ng graft at malversation dahil sila po ang mga madalas yung maririnig sa flood control cases. Lalo na po sa mga susunod na linggo o buwan kung madaragdagan pa ang mga taong gobyerno na makakasuhan dahil sa korupsyon.